Naku po, Tatay Digong, may pahayag sa West Philippine Sea. Ibigay na lang natin. Totoo ba? Parang kahit ako nagulat Disclaimer lang po sa lahat ng mga manonood natin at makakapanood po nitong video na to. Dahil, mga kababayan ko, ito pong video na to ay re-reactionan ko lamang base po sa mga nakita kong datos na pahayag ni Tatay Digong. At pipilitin kong alamin kung ano yung talagang punto ni Tatay Digong kung bakit niya nasabi ito, mga kababayan ko. Kaya bago nyo ako i-bash, panoorin nyo muna tong video na to. Alright, sabi dito mga kababayan ko, ito sabi dito ni Tatay Digong, Xi Jinping must be there for us to be safe. Sa si President Xi ng China ay nandito daw sa andito daw sa atin para magligtas ba? Tama ba yung pagkakaintindi ko? Xi Jinping must be there. Nandiyan para tayo ay maging safe. Sabi pa dito, yan ang iginiit ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ayan nang tanungin ukol sa usaping West Philippine Sea sa isang programa ng SMNI. Ayan Kuwento niya, nakiusap siya sa presidente ng China na hayaan na mangisda ang mga Pilipino. Mga Pilipinong makapangisda sa West Philippine Sea. Bagay na binigyan naman niya ng China. Noon mga kababayan ko dagdag pa ni PRRD, para sa kanya ay walang magagawa ang Pilipinas sa usaping agawang teritoryo. Kaya mas maging ibigay na lang ang hinihingi ng China at kunin na lang ang mga mangingisda ang resources doon. Mga kababayan ko, eto lang, bago tayo magpatuloy. Bago nyo ako i-bash, First of all, hindi ko binabanatan si Tatay Duterte dito. Okay? Ayan First of all, baka may kumuda Nung sinabi ni PRRD, mga kababayan ko, na ibigay na lang sa China, nagulat ako. Disappointed ako sa part na to. Bakit? I remember nung campaign, sabi niya, magje-jet ski siya. Iwawagayway niya yung bandera ng Pilipinas doon sa West Philippine Sea to say to the Chinese government, this is our island and this is ours. Sa amin ito. Kaya siya binoto ng mga Pilipino noon. Kaya siya minahal ng mga Pilipino because of that problem na paninindigan niya. Pero, in this case, mga kababayan ko, nalungkot ako, mga kapatid. Because hindi tama, nasasabihin mo into public na eto mga ganito, sa publiko na to, sasabihin mo na ibigay na lang sa China ang West Philippine Sea. Mga kapatid, alam mo, pag binigay natin sa China, ito usapang bilang taga-suporta mo. Pag binigay natin sa China yung rights natin na yan, mga kababayan ko, ano susunod na kukunin sa atin yan? Number 1, 9-9 line ang inilalaban nila nung nakaraan. Ngayon, 10-10 line ang inilalaban nila ngayon. Bandang huli, mga kababayan ko, paunti-unti na yan. Palapit na ng palapit. Bandang huli, ano mangyayari? Magiging probinsya na ba tayo ng China? Diba? Ano yung pinaglaban ng ating Department of Foreign Affairs noon sa The Hague, sa Netherlands, na ipinanalo natin? Diba? Tay, sorry, but I'm very disappointed to your opinion. Hindi ko alam kung nagpe-play ka dito. Hindi ko alam kung anong gusto mo na palabasin dito. Nahirapan talaga akong intindihin. Kasi during that election noong panahon na nangangampanya ka, tay, you are one of the great
criticize, isa ka sa mga nagki-criticize doon sa China because sa ginagawa nilang isla. But right now, parang ang dating sa akin ito, what happened? Parang nabag yung buntot mo. Sabi ko, shit, I'm one of the best supporter. 'Di ba? Ayoko ma-disappoint sa part na to, pero para sa akin, hindi ko tanggap to, Day. 'Di ba? Hindi ko tanggap na ibibigay mo na lang sa China at kunin mo yung mga resources. Oo, kung susuko natin yung ating sovereign doon sa China, parang sinabi na natin na binaba natin ang sarili pagiging Pilipino natin. Hindi lang to laban ng pride. Laban ito ng kabuhayan natin. You know, ilang tonelada nakukuha nating isda sa West Philippine Sea. Mga kababayan ko, napakarami natin nakukuha. Kung ibibigay natin sa China, bigay natin sa kanila yung rights na yun. Alam nyo, pwedeng mangyari sa Pilipinas, mga kababayan ko. Ha? Alam mo, pwedeng mangyari sa atin? Ha? Anytime. Pag hindi nila gusto yung presidente at hindi sumusunod sa kanila, iipitin nila yung mga mangingisda natin. Mga kababayan. Pag hindi nila gusto, yung namumuno sa Pilipinas, pwede nilang harangan niya, maglagay sila ng barricade, whatsoever, ilagay nila, tayuan nila ng isla yan. Mga kababayan ko. Yun ang pinakamasakit dito. Kasi kung resources lang ang kukunin natin, ilan ba karagatan natin? Kaya naman mangisda dito, kaya naman mangisda dyan. Pero mga kababayan ko, iba pa rin yung nakukuha nating isda sa West Philippine Sea. But the question ko dito, hindi lang naman yamang dagat ang pinaglalabanan natin eh. Teritoryo na natin ang pinag-uusapan dito. 'Di ba? Teritoryo natin ang pinag-uusapan dito. Atin 'yan. Hindi yung pag-aari ng China. Ilang Pilipino ang namatay para ipagtanggol lang ang bansa natin? Panahon ng Kastila, panahon ng Hapon. Ilang Pilipino ang lumaban para makamtan natin ang kalayaan natin sa mga mananakop? Imagine! Ilang bayani natin na nagbuwis ng buhay at namatay para sa bayan natin. In the end, mga kababayan ko, yung pinaglaban nilang karapatan ng Pilipino, mawawala. Nang dahil lang sa ano? Nang dahil lang. It's not about isda na makukuha natin doon. Mga kababayan ko. 'Di ba? Karapatan, alam mo, tayo, Pilipino tayo. Ikaw, ako, naniniwala tayo. 'Di ba? Kasi sa atin talaga 'yan. Tayo ninanakawan. Mga kababayan ko. 'Di ba? Nanteting. In the end, ibibigay pa natin. Alam mo kung nabubuhay lang ang mga Marcos, ito sabihin ko sa inyo to kung nabubuhay lang si FEM, alam nyo ito natatandaan ko to't kwento sa akin ng mga legit na mga taga-loyalista. Alam mo, sabi nun, nung nabubuhay si FEM, magtatayo pa lang ang Vietnam ng teritoryo nila sa nasasakupan natin, pinababantayan na kagad ni Pangulong Ferdinand Edralin Marcos. Meron pang story na sinasabi na mga kababayan, kung nagkaroon pa ng tutukan doon sa isang isla na tinitirikan ng Vietnam na kinukuha nila na pag-aari ng Pilipinas. Meron pang ang kwento na nakarating sa akin, pinapasabugan pa. 'Di ba? Tapos ngayon, mga kababayan ko, I hate this story. Nakakalungkot. Pero ayoko ng ganito. Kung mapapanood man to ni Tatay Digong ulit, magkita man kami, sasabihin ko sa kanya to, hindi ko gusto yung statement mo, Tay. That's very unfair to the many Filipino. 'Di ba? Walang silbi yung mga nilaban natin? Ayoko magsalita pero pinaasa mo kami? Ganun yung nangyayari. Alam niyo nung panahon na kinakampanya ko si Tatay Digong, hindi ko sinusumbat kami yung minumura ng mga ibang DDS. Kami minumura ng mga DDS kasi hindi kami hindi kami Duterte Cayetano Duterte Bongbong kami. Kami sinasabing Aldab that time. Alam mo, nag-iiyakan yung mga kasamahan ko nung sa Luneta because hinawakan mo yung bandila tapos sinasabi mo ilalaban natin yung bayan para sa bayan natin. 'Di ba? Nakakasama ng loob yung ganun. 'Di ba?
hindi yan tayo talo. Tayo tatanggapin. Hindi ko matatanggap yun. Hindi ko pwedeng sabihin na ibigay na lang natin yan sa China. Ibigay na lang natin ito. Hindi yan, wala naman tayong power, di natin kaya. No, kaya natin. Kaya natin kung dadaanin natin sa batas. Kung sa nuclear power, wala talaga tayong laban sa China. Kung sa gamit panggera, hindi natin kaya ang China. Pero kung gagamitin natin ang talino natin, pero kung gagamitin natin ang ating ginagawang strategy, nanalo tayo at ipaglalaban natin yung kaso at pinanalo natin sa daig at pinaninindigan natin ngayon, mga kababayan ko, kung pinaninindigan natin ngayon, mga kababayan, na panalo tayo sa dahig, doon sa Netherlands, mga kababayan, hindi magiging ganito. Mga kapatid. Oo, noong panahon mo, pinakiusapan mo ang China. Binigyan mo ng pagkakataon yung China. Ang problema, tay, we need to wake up. Okay, we need to wake up, tay. Okay? Tinabla ka ng China. Kung talagang sinasabi mo that Xi Jinping, yan sabi pa dito kung talagang sinasabi mo, Xi Jinping must be there for us to be safe. Kung talagang si Xi Jinping ay nag-aalala sa mga Pilipino, nanteting, hindi sana tinulungan na tayo sa crisis niyan ngayon. Hindi. 'Di ba? Ano ba naitulong ng China? Binaon pa nga tayo sa utang sa kanila. 'Di ba? If Xi Jinping is nandiyan para tulungan ang Pilipino, asan ang tulong nila? Ngayon nga lang sa Baho de Masinloc, sa Scarborough Show, 'di ba? Hinarangan nila. Nilagyan nila ng net yung papasukan ng mga mangingisda natin. Yan ba yung pagtulong ng China? Yung pagharang doon sa Scarborough Shoal na meron tayong isang barko na nakasadsad, na meron tayong 20 na military. Meron tayong mahigit sa 20 militar na naka-detachment doon sa barko na yun. Ayaw pahamunin Kung talaga may malasakit ang China sa atin, we need to wake up, Pilipino. Pilipino tayo. Kung talaga may malasakit ang China sa atin, tingnan nyo ginagawa doon sa mangingisda natin. 'Di ba? Alam niyo na pinanonood ko, nainit ang ulo ko. Bakit? Ang teting tang-ina sa atin yan Pag-aari natin yung katubigan na yan Yung ginagawa sa atin ng China, binabangga-bangga yung small boat. Binabangga-bangga yung mangingisda. Kahit anong suot niya, hinaharangan siya. 'Di ba? Imagine that, nakaka-insulto bilang Pilipino, 'di ba? Kasi sa atin 'yun. Hindi yan, tang-ina sa tayo pa manghihina. Put. Sorry for my words. Hindi yan, tayo pa ngayon ng nanghihimasok at parang kawawa. Alam mo, sabi ng matanda, nagdadahilan nila ako, inaasar ko lang sila. 'Di ba? Yan hindi ko matanggap dito. Masakit 'yon bilang isang taga-suporta mo. Na ganyan ang statement. 'Di ba? Dagdag pa niya dito. Para sa kanya daw, para sa kanya. Walang magagawa ang Pilipinas sa usaping agawan ng teritoryo. Kaya mas maging ibigay na lang ang hinihingi ng China. Ako hindi ako payag. If you talk to the many Filipino, if you tell this to many Filipino and ask them, di papayag Pilipino. Diba? Di papayag Pilipino. Di papayag Pilipino. Ayoko sabihin na nung campaign, niloko mo kami. Ito, pakulo, diba? Ayoko sana sabihin yan. Pero, I'm very disappointed for this. Nakakalungkot namang isipin, nakakalungkot naman malaman na, ano ba yan? Ito ako na yung nagsasaysay sa inyo na isa sa mga sumuporta kay Digong. Diba? Mga kababayan, ayoko naman sabihin tayo na di porke binigyan yung nanay mo ng isang pinangalan sa kanya, isang eskwelahan sa China, nagbago na yung isip mo tayo. Ba't ganun? Ito kung batuhan man ako ng mga DDS vlogger
sa mga sinabi ko ngayon, ha, I don't care, okay? Ito, kung batuhan man ako ng tae ng mga DDS vlogger, ng mga DDS vlogger ng tae patungkol sa mga sinabi ko, babalik ko sa inyo 'yan. Tanungin ko kayo. Kaya huwag kayong magsasalita sa akin, binabalaan ko kayo, babanatan ko kayo sa channel ko. Kaya huwag kayong magsasalita sa akin na nagsalita kay Tatay Digong. Tandaan nyo mga kapatid, Pilipino ka pa rin. In the end, tandaan mo, tandaan mo. Oras na makakuha ng China, Pilipino pa rin na maghihirap. Remember the words na sinabi ni Tatay Digong, he is for the Filipino people. But right now, mga kababayan ko, hindi ko nagustuhan yung statement niya. Dun ako nagagalit, mga kapatid.